Based sa latest survey ng Archipelago Analytics na ginawa noong February 26 hanggang March 6, 2026, lumabas na ang pinakabagong listahan ng top 40 senatorial preferences at may mga pangalan dito na siguradong ikagugulat mo. Bago tayo pumasok sa inaabangang Magic 12, i-countdown muna natin ng mabilis ang top 40 pababa. Sino ang manok mo? I-comment mo na yan sa baba at tignan natin kung pasok siya. Let's go! Simulan natin sa pang-39 at pang-40 na pwesto. Nakakuha ng 5% sina Attorney Claire Castro at ACT Teachers Party List Representative, Teacher Franz Castro. Akyat tayo sa pang-37 at pang-38 na may 7%. Sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at ang laging palaban na si dating Senador Antonio Trillanes. Pasok sa pang-34 hanggang 36 na may 10% ang singer na si Jimmy Bondoc, human rights lawyer Chel Diokno, at si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita. Umakyat tayo sa 16% mark para sa pang-29 hanggang pang-33. Dito nagkumpul-kumpol ang mga heavyweights mula sa gobyerno. Dating House Speaker Martin Romualdez, aktor na si Philip Salvador, dating DILG Secretary Benhur Abalos, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at Defense Secretary Gibo Teodoro. Sa pang-25 hanggang 28, nakakuha ng 19% sina dating COA Commissioner Heidi Mendoza at DPWH Secretary na si Vince Dizon, Finance Secretary Ralph Recto at ang TV host na si Kuya Willie Revillame. Mukhang kailangan pa ng mas maraming jacket para makapasok sa Magic 12. Basagin natin ang pang-24 hanggang pang-20. Nakakuha ng 22% ang mga veterano ng Senado, Franklin Drilon, Gringo Honasan, Mar Rojas, Francis Tolentino, at Bong Revilla. Papasok sa pang-19 na may 25% ang pambansang sumbungan, Ben Tulfo. At sa pang-16 hanggang pang-18 na may 28%, nandito sina Senator Jinggoy Estrada, ang pambansang Kamao Manny Pacquiao at, wait for it, ang unkobogable star na si Vice Ganda. Oh, tama ang narinig nyo. Pasok si Meme Vice sa survey. Ngayon, papasok na tayo sa mga pangalang kumakatok at nakapasok sa Magic 12. Sila ang mga may pinakamalaking tsansa. Sa ranks number 10 hanggang number 15, may 6 na pangalan na nagtay sa 34%. Nandito ang dating Public Works Czar at ngayong Senator na si Mark Villar. Ang good one, JV Ejercito. Ang palaban na si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ang edukasyon advocate na si Juan Edgardo Angara. At ang dalawang powerhouse na sina Nancy Binay at Grace Poe. Halos mga incumbent at nagbabalik na pamilyar na pangalan. Sa pang-7, 8 at 9, nagtabla sila sa 39% ang dating Senate President na si Chiz Escudero, ang kinatawan ng pamilya Duterte mula sa Davao, Representative Paolo Pulong Duterte, at ang veteranong mambabatas na si Alan Peter Cayetano. Malakas pa rin ang hatak ng mga pangalang ito pagdating sa national awareness. Papasok na tayo sa pang-6 at dito talaga umiinit ang laban. Nagtay sa 42% para sa pang-number 4, 5 at 6 ang tatlong magkaibang mukha ng politika sa Pilipinas. Nandito ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo na patuloy na nagdadala ng malaking suporta mula sa oposisyon.
Kasama niya ang environmental warrior na si Senator Loren Legarda at ang number 1 senator noong 2022 eleksyon, ang actual star na si Senator Robin Padilla. Mapanatili kaya ni Robin ang kanyang momentum hanggang 2028? At ngayon, ang pinakahintay ninyo, ang tatlong pangalan na nangibabaw sa buong Pilipinas. Nag-triple tie sila sa tuktok na may 47% na boto. Sila ang mga hari ng survey. Una, ang boses ng masa, ang idol ng bayan na si Senator Raffy Tulfo. Patuloy ang kanyang pamamayagpag dahil sa kanyang matinding koneksyon sa mga ordinaryong Pilipino. Pangalawa, ang patunay na buhay ang Duterte Magic, ang kasalukuyang alkalde ng Davao City, Sebastian Baste Duterte. Tila handa na siyang dalhin ang tatak Duterte sa Senado. At ang huli sa ating top 3, ang mukha ng bagong henerasyon ng politika, Pasig City Mayor Vico Soto. Dahil sa kanyang malinis at transparent na pamamahala sa Pasig, mukhang gusto na siyang ipromote ng buong Pilipinas sa national level. Boom! Ayan ang kabuuan ng Archipelago Analytics 2026 na survey. Isang tanong, sa dami ng pangalan sa listahan, sino ang pipiliin mo? Sa tingin mo, sino ang siguradong makakapasok sa Senado sa 2028? Ayan ang kabuuan ng Archipelago Analytics 2026 na survey. Isang tanong, sa dami ng pangalan sa listahan, sino ang pipiliin mo? Ano sa tingin nyo? May pangalan ba na dapat nandito pero wala? Ayan ang kabuuan ng latest Archipelago Analytics Survey. Isang tanong, sa dami ng pangalan sa listahan, sino ang pipiliin mo? Ano sa tingin nyo? May pangalan ba na dapat nandito pero wala?